morning to each and everyone. Everyone has weaknesses. But in our weakness, do not forget, who is the strength? Ang problema na sa mga Kristohanon, kaysa dihang mutungan na sa weakness, palayan si strength. Palayan si strength. So, anay tabo, luka pa. Luka pa ang mga Kristohanon. Okay, this morning, mga kaigsunan, atong ipadayon ang pagtuon sa disobedience. Ikaupat nga bahin sa disobedience nga atong pagtuon, and hoping that we are going to allow God to correct us sa atong mga weaknesses sa atong kinabuhi. And weaknesses will always cause us to disobey. Diha ta mo draw og ato lang gamiton ng strength sa pag-disobey sa atong weakness. Di magud nato kaya mo nang mo disobey ta. Di magud ta kauyon mo nang mo disobey ta. So nagay panukaran ang atong mga disobedience sa kinabuhi, mga igsoon. Let's all stand, pagampo ta. Our gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us another opportunity to learn about disobedience. And please help us, Lord, nga ang mga panghitabo sa Bible nga nangadaot na kinabuhi sa imong mga katawhan tungod sa disobedience, allow us, O God, to learn it so that it will not happen to us. And please allow me, Lord, to deliver your message according to your will. Empower me, dear God, this morning for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Calf of Compromise. The Calf of Compromise. Nahitabo ni sa panahon nga ninggawas na ang mga Israelites gikan sa Egypt. Gigiyahan ni Moses, mga igsoon. Niabot na sila dito sa punto nga gibiyaan sila ni Moses because God wanted to have a meeting with Moses. So Moses went to the mountain, kuyog ni Joshua. Unya ang nahibilin dito sa mga Israelites si Aaron. Gibilin si Aaron masakpan ang iyang weakness. Kung palidon gani ka, you need to be strong to what is right. Bahala nagkontrahon ka sa tanan, stand kung unsay right. Dili ta pwede mo kuyog sa panon sa mga sayop. Basig kontrahan ta, pastor. Ngano man di ay? Basta magpabilin ka nga nagbarog sa unsay sakto. So dili nato pwede masaligan atong kaugalingon, mga igsoon, kay mukuyog magyud ta sa unsay bulog sa mga sayop. Pero kung mukuyog ka sa Ginoo, then you can have the strength to stand even though ikaw na lang usa na bilin. Kay ang kusog sa Dios perfect, mga igsoon, in our weakness. Mo na nakanindot. Okay? So, ang atong tukion karon, mga kaigsonan, kabahin sa pag-compromise ni Aaron. When waiting turns to wandering. Wala kahuwat. Kasagaran sa mga Kristohanon, dili ka paabot, mga igsoon. The Lord has a promise to every believers. Na i-promise sa Ginoo sa ato kanon. Usahay dili ta kapaabot sa promise sa Ginoo, and that is why kuwaon nato sa atong kaugalingon nga kusog. Kuwaon nato sa atong kaugalingon nga paningkamot. Sama sa nahitabo sa mga Israelites, wala gyud sila kahuwat. Gibiyaan sila ni Moses with the instruction. Pero ang ilang problema, mga kaigsunan, mura magi-question na nila si Moses kay nganong gibiyaan sila. So they ask for something else that they can see. Diha na sila nasipyat. Wa man sila kahuwat, so nagwandering ang ilang utok, mga igsoon. Unya didto na nahimugso ang ilang disobedience sa Ginoo,
they created something that God really hated. Tulo ka butang ani nga message mga igsoon this morning. Number 1, disobedience begins with impatience. Pag ma-impatient na gani ka, mutunga ang disobedience sa imong kinabuhi. Disobedience often starts when we refuse to wait on divine instruction. Always remember mga igsoon that we do not own ourselves. Dili kitay tag-iya sa atong kaugalingon, dili kitay nakahibaw unsay maayo para sa atong kaugalingon. Amen? But when we refuse to hear the word of God, napuno ta sa self. Ug kaning atong self, wa gud ni kahibaw unsay maayo para sa atong kaugalingon. Kay panahon sa pagbasa sa Bible, ang imong self moingon, di ko kay laay na. Pero ang imong espirituhanon nga kinabuhi gahilak. Gahilak mga igsoon. Galumpat-lumpat, I need the word of God. I need to read. Pero gikinahanglan man ni flesh nga mo decide. Si flesh man mao'y magbuot mga kaigsunan. Siya man mao'y mubasa. Nagpaabot raman ang spiritual nimo nga kinabuhi sa sud sa imong kinabuhi mga igsoon. So kung dili tugutan ni flesh, kay wa na crucify si flesh, wala na surrender si flesh sa Ginoo, dili ma-feed si spirit. So ang nahitabo mga igsoon, full of self ka. So you refuse the instruction of God, diha nagsugod ang imong disobedience. Ang nakapait aning mga Kristohanon nga nagsigi nagdisobey, they thought they are right. Nagtuo sila ang ilang disobedience sakto. Mao na sa simbahan, ang mga kasimbahanan bisag asa nga simbahan mga igsoon, dili gyud mahutdan og kaaway. Dili mahutdan og disobedient people. Dili mahutdan og problema, dili mahutdan og mga sutil nga mga Kristohanon. Mao na magbantay gyud ta mga igsoon nga dili mahimong kita. Kay kung dili ta magbantay, usata nga nahimo na sad nga problema sa church. Imagine nimo mga kaigsunan, hapsay ra gyud unta ang ilang paggawas. Gigiyahan sila sa Ginoo like a flock. Laliman ka unsa ka hapsay ang ilang paggawas, pero sa sige na nilang baklay, nakalimot na sila kung unsay gibuhat sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Then they begin to murmur. They begin to complain. Nakalimot na sila kung unsa kangilngig ang power sa Ginoo nga nagpagawas nila mga igsoon. Then they put their eyes on Moses. They forgot God. Nag-complain na sila. Kaya nakita manila ang weakness ni Moses. Nakita manila ang kakulangon mga kaigsunan sa kinabuhi sa usa ka leader kasi Moses. Muna netabo sa mga kasimbahanan karon. Daghan mga Kristohanon nga full of self, nagtuo sila, sakto sila. Then nakita nila mga igsoon nga ang mga pastor nga nag-lead sa mga katawhan sa Ginoo, makita nila nga sayop ni si pastor, sayop ni si pastor, sayop ni si pastor. Mga igsoon, ingon ani ang situation. Pananglitan na sayop si pastor, dili na nimo problema. Di gyud na nimo problema. Problema na ni pastor. Kay kung imong pakgangon si pastor, kay nagtuo ka nga sayop si pastor, ikaw mo'y mabunalan sa Ginoo. Kaya mga pastor, careful ba na mga kaigsunan sa pagtudlo, sa pag-guide sa katawhan sa Ginoo. So naay panahon nga murabag madistansya ang pastor. Mo-complain ang mga membro. Daghan mga ingonan na mahitabo mga igsoon. Mao ni nahitabo sa kinabuhi nila diri. Nagsugod sa dihang ni-refuse sila, wa sila kapaabot ni Moses nga niadto sa mountain nga nangayo sa instruction sa Ginoo. Kay mo man to'y paghatag sa kanang law. Mao to'y paghatag mga igsoon sa balaod. So wa gid sila kapaabot kay si Moses, he want the instruction of God kay mao gyud pagawas nila sa Egypt. Unsa may among buhaton. Iyang gigaydan nga sa usa ka gutlo sa ilang kinabuhi, siya mo'y siya na sa Egypt nga side.
Unya nahigmata siya mga kaigsunan nga Hebrew day siya. Unsa ka lisod nga i-guide ang mga tao nga once nga nakahibaw ka slave. Pero di ito katawhan sa Ginoo. Lisod na. So mo na nga he want to know nga unsay buhaton niya, so he went to the mountain as instructed by God, mga igsoon. Diha nagsugod ang problema. Exodus 32, verse number 1. Sa verse number 1, ingon sa Bible, mga igsoon, and when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron and said unto him, Up, make us gods, which shall go before us. For as for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. Wala may kibawg na unsa na siya. Tanawa rag unsa ilahang pagdisrespect sa ilang leader. Murag mga kurik mga tawhana o. Tighimo ra baya silang bricks. For a longest time sa ilang kinabuhi. Tiguroy rabaya sila sa mga bricks. Bunal-bunalan rabaya ni sila. Unya sa kanindot sa ilang kinabuhi, mga igsoon, nga wala na'y naggukod nila, wala na'y nagbunal nila, wala na'y naghasi-hasi nila, nagreklamo na inoon sila. Makalimot lagi ito eh. Sa mga kasimbahan na, daghan kayo mga igsoon, ginaatiman sa pastor, gikan sa pagka-unbeliever, hantod nakakaton sa pulong sa Ginoo, unya giatiman, giampo mga kaigsuonan sa pastor, pagkahuman sa dihang nakamauna, uy, na magminaot man. Daghana ang naging ana sa kasimbahanan, eh. They begin to question the authority. They question the authority of Moses and they want to replace sa kanang kung kinsa ang Ginoo nga gialagaran ni Moses. Daliman ka ang gisugo si Aaron pagyod nga iya igsuon, ginan gisugo pa nga buhati mi Ginoo. Nga kanang makita namo kay ang Ginoo ni Moses di man magpakita mo tingog raman. Ganahan gyud ning tawo makita mga igsoon. So, diri nagsugod, wa man ka paabot. So, nahimugso ang disobedience. But we need to understand, mga igsoon, that waiting on God is a test of faith. Rushing ahead invites rebellion. Dili ganita ka paabot, magdali-dali ta kay apurado kayo ta, nag-invitar ka og rebellion sa imong kinabuhi. Ug sa dihang lisod na si rebellion sa imong kinabuhi, di juga kaybaw mga igsoon nga rebelde na ka. Bisag asa ka, wadto, mahimo kang problema sa pamilya, sa imong trabahoan, sa imong business partners, hilabi na sa church. Mahimo kang bugat, mahimo kang problema. And kita nga mga Kristohanon, di ba dapat blessing ta? Di ba dapat kita'y nagda sa kalipay? Di ba dapat sa diha magpundok-pundok, ma-recognize jud ka, lahi jud mo kay anak mo sa Ginoo? Di ba ikaw mo kanang mahimo nilang source of wisdom? Sa imo sila mangutanag unsay angay buhaton kay kaybaw sila Kristohanon ka. Pero tanawa ang mga Kristohanon nga ni-refuse mga igsoon sa instruction. Tanawa ang mga Kristohanon, mahimo silang problema labaw pa sa mga unbeliever. Mo na dako kayong problema. So, dili mapuslan, dili magamit sa Ginoo. Disobedience begins with impatience. Kay kaning pasensya, ingon pa nila, is a virtue. Dili lalin, mga igsoon. Ang nakalisod, kung dili ka maka-overcome sa imong disobedience, sa pagsugod pa lang nimo, kanabitong di ka kahuwat, wala kay pasensya,
sa pagpaabot sa kabubuton sa Ginoo. Kung dili ka ka-overcome ana, mahimugso na sad ang laing problema. Number 2, disobedience breeds idolatry. Pulihan na nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Instead, magsalig ka sa Ginoo, musalig na ka og mga butang, musalig na kag mga tao, musalig na kag abilidad, musalig na ka og bisag unsa na lang masaligan nimo, basta dili lang ang Ginoo, because I cannot see God. Unya ang ganahan nimo nga ikakuyog ka ng parehas sa nimo panguna-una. Unya ang pinakalikayan nimo is the person who is connected to God. Any person that will tell you about what the Bible says, imong likayan. So eventually, mulikay ka sa church. Mulikay ka sa man of God. Mulikay ka sa mga leaders sa church. Likayan nimo tanan nga mag-remind nimo na ikaw Kristohanon ka. Kaya nga naman, wa naman ni breed, ni kwa naman na nanganak naman mga kaigsunan o idolatry. Disobedience replaces God with man-made substitutes. Wala na ipagsalig sa Ginoo. So naitabo sa ilang kinabuhi na gawas sila sa Egypt with the guidance of God. Nakita gyud nila mga igsoon, the pillar of clouds, the pillar of fire, ang rock nga niagas ang tubig. Nakita man na nila tanan. Naguwan og mana, gi-feed sila og kanang mga langgam. Unya natunga ang dagat. Daghan kayong mga nahitabo, mga igsoon, nga dili pwede nga dudahan nila nga dili tingali Ginoo ato eh. Wa Ginoo gyud. Nakaibaw gyud sila nga lihok to sa Ginoo. Ang problema mga igsoon, ni breed naman ngadto sa idolatry. Mapulihan ang Ginoo. Nakahinumdom pa ba mo unsa mo kalipay nga naluwas mo? Amen. Nalipay pa ba mo hantod karon? Na makuan pa ba nimo kanang ang excitement nga nag-andam ang Ginoong mansyon didto sa langit, naa pa ba sa imong kasing-kasing? Ulain na nakapa-excited nimo. Daghan man mao man ay mahitabo sa atong kinabuhi when we allow disobedience to eat up our spiritual life. Atong ilisan ang Ginoo sa kanang mga makaya sa tao, hinimo sa tao mga igsoon. In verse number 2 to verse number 6, verse 2 to verse number 6, ingon sa Bible mga igsoon, and Aaron said unto them, break off the golden earrings which are in the ears of your wives, of your sons, and of your daughters, and bring them unto me. Pag naa kay request, naa yun ay sacrifices. And they were willing to sacrifice everything. Para lang yun sa ilahang disobedience. Mao na'y mahitabo, mawa ang wisdom. Nalimot sila mga kaigsunan nga sa dihang gipagawas sila sa Ginoo, wala gyud kuan sa Ginoo gialaw nga mogawas sila nga empty ang ilang mga kamot sa kayamanan. Ug karon ang nahitabo, instead nga para ilang i-sustain, ila naman hinuog gihimo mga igsoon og idol. Verse 3, and all the people break off the golden earrings which were in their ears, and brought them unto Aaron, and he received them in their hands, and fashioned it with a graving tool, after he had made it a molten calf. And they said, these be thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. Maubaday na, nagpagawas nila sa Egypt. Mo na'y kapait. Hinumdumiha, giyon sa pagbuhat ni Aaron, siya mismo nangamot, gibuhat niya mga kaigsunan, kaysa dihang gikasaba na siya ni Moses, paminawan ninyo niya, o sa iyang tubag.
Mao man ay mahitabo pag dili repentant ba? Dili mo tugan sa tinuod. O nya na lang nato na isgutan ken ato man ang maagihan niya. Pero ang atong ma-learn diri mga igsoon, kung si Aaron kay bahaw magyud siya kay priest good siya good. Kay bahaw gyud siya nga sayop maghimog idol. Pero kay siya naman lang nahabilin og ang mga tao mga igsoon perti namang bangis naman kaayo nga gusto na nila gyud nga kanang taghaig gyud mig Ginoo gyud. Kuyaway abi nila nga mag-create ra ang Ginoo. So, sige, ganahan mo Ginoo, surrender inyong gold. Nya hantod karon ra ba ang gold gihimo ra mag Ginoo? Mo'y ginasimba, no? Mo'y ginapaningkamutan. Pwede raman ta na paabuton. Kay dili raman gold na pa may crypto, di ba? Nga dili nimo gukdon imo ra paabuton. Di nimo i-worship. Muna nga willing sila gi-give up nila mga igsoon. In verse number 5, and when Aaron saw it, he built an altar before it, and Aaron made proclamation and said, tomorrow is a feast to the Lord. Magpista na sila. Feast to the Lord. Tanawa na naunsa ni parian ni. Nasayop na. Tungod kay nahadlok siya tingali sa mga tao kay pwerte na ka need nila og Ginoo. In verse number 6, ingon sa Bible, and they rose up early, pwerte ka matinumanon kaayo. They rose up early on the morrow and offered burnt offerings and brought peace offerings. And the people sat down to eat and to drink and rose up early. Nag-inom dayon sila. Nagsayaw-sayaw dayon sila. Sayop na, mga kaigsunan. Sayop na daan nga naghimo sila golden calf. So, di yun na mahimong insakto ang imong pag-worship. Ang nakasayop, ang giingon ni Aaron, feast for the Lord. Unya tanawan nag-unsa nga klase nga Lord iyang pasabot, capitalize letters. Tanawan na nag-unsa ka binaboy mga igsoon. Di kita musugot kung may tabo ni sa atoa, di kita musugot mga kaigsunan nga ato lang replacean ang Ginoo sa bisan unsa nga maangko nato aning kalibutan na to satisfy our flesh. Wa sila kapaabot, ilang gi-give up ang ilang spiritual side. Kay gusto nila nga ma-secure ang ilang physical. Mausa na gihapoy problema karong panahon na. Wa nay value ang simbahan, wala nay value ang time with the Lord, kay ang mas valuable ang time didto sa kalibutan kay makakuha lagi kag gold. Di ba mo nay mahitabo? Pila naman lang kabuok mga kaigsunan nga magdali-dali kay simba na. Og pila ka mo Kristohanon makahinomdom lagsimba sa diyang makuyawan kay simba ko. Di ba? Ang problema pag disobedient na ka nga Kristohanon, badlungon ka sa Ginoo, ang imong kalagutan ang nagwali. Unsaon na naunya nimo kausab? Nga imbis ang imong badlungon ang kanang sala kana sa imong kaugalingon, ang imo naman hinuong kasukan, ang kato namang namadlong. Tanawa, diha man ang nagsugod sa balay. Wala gyud ginikanan nga nagplano nga kaning akong anak himuong kuning hudlom. Nya Kristohanon imong ginikanan. Wala may ginikanan nga nagplano nga kaning akong anak di ako ning gubon kinabuhi ani. Wala jud, mabitaw mamadlong, mabitaw mga saba, mabitaw mamunal ang mga ginikanan. Ngano man, nasayop ang anak ug dili gusto sa ginikanan nga maguba ang kinabuhi sa anak, and that is why badlungon jud na. O karon say may buhaton sa mga anak. Magpasalamat ba? Ha? Magpasalamat ba? Salamat kayo ma, salamat pa.
nasayop di ay ko. Musukol man hinuon. Usa may tawag na to ana, obedient. Usa may tawag na to ana. Muna di ta magbantay mga igsoon, gipangkaon na ang mga Kristohanon, gipangkaon na sa disobedience. Gipangkaon na sa rebellion. Because they compromise. Dito ra gyud nagsugod ni compromise mga igsoon. So, kung wa pa lang to ni compromise si Aaron, walay golden calf may tabo. Ya, sao man nga ni compromise man siya, naminaw mo siya god. Mao siya na nahimo problema ni Eve, naminaw man siya. Ni compromise si Eve, nga naminaw siya ni Satanas. So kay ni-compromise man siya, mao na nakasud si Satanas sa iyang kasing-kasing, then iyang gikaon tong dili dapat kaunon. Unya, don't you think mga igsoon nga mao pud nay buhaton si Hawa nato? Di ba? Unya makadungog ta sa mensahe, bahala ka, wali lang diha. Kay wa naman, guba naman, disobedient naman ka. Rebelde naman ka. Tanawa ro na mga rebelde. So sa ni mo hangyo, naog na mo diri, oy perting kapuya ng bukid oy. Musugot ba sila? Munaog sila pero tagaan sila katungdanan mga igsoon nga way. Di ba? Way mutation. Tagaan na sila katungdanan, tagaan sila puy-anan, yuta, mga kayutaan, tagaan sila negosyo. Grabe kay makademand. Di ba? Manghatag yan ng gobyerno, manghatag yan ng manggawa sa imburnal. Pero pag rebelde na kalisod na ka-istorya, kinahanglan yun ta mo surrender sa Ginoo mga igsoon. Mabita na sugdan yun sa atong panimalay. Kung makaya nimo nga di ka magsukol-sukol sa imong ginikanan, hayag ang imong padulngan sa unahan. Kay pasabot ana, dili ka rebelde. Righteous ka. Right ang imong gi-choose. Pero kung wicked ka mga kaisunan, wag gyud kay klarong mapadulngan sa unahan kay di jud ka kaabot because you are a wicked. Luya. Labay makaabot ba ng luya nga bata? Wicked. Mo nang dili gyud nato tugutan nga ang yawa mabugal-bugalan ang atong Kristohanong kinabuhi. Kay kung magsugod na ka mga igsoon, impatient kay ka. Sige na natag-ampo. Di ba natin mga prayer request dire ka dugay na kaayo nya wa gyud nahitabo. Nya sige tag istorya dire nga mahitabo ra lagi ni nato. Di ba gyud na mahitabog di buhaton igsoon. Ang atong ministry systematic na pero gitabangan ba? Nibuhat ba ta? Wala. Di ba? Unya ang katong wala nibuhat, mao'y judge. Uy, dapat nibuhat o sa kauna ka ni judge nga. Sakto ba na o di ba? Kaya nagpabilin ba ya ang Ginoo? Wag niya gi-change. Wag niya gi-change mga igsoon. Gipang-usab niya ang mga resources but it is still the same. The same ang ministry nga gihatag sa Ginoo nato. Pero daghanang mga nangalagas nga naman naggrabe na ang ilang disobedience, ni breed na ngadto sa idolatry, ni choose na sila to substitute God with their own desires, and that is why wala na. Dili ka padayon. Mo ni dakong problema kung dili na to ma-overcome. When we disobey, we often elevate what is convenient over what is holy. Mas pilion na to ang convenience kaysa unsay sakto. Mao ginay mahitabo. Are you listening? Ang pagpadaghan sa simbahan, mas convenient ba ning magpakaon ta. Manuora na sila kaysa manudlo ta. Kapoy maning manudlo ta.
Nakasabot mo mga igsoon? Ang mga young people, ato silang lingawon. Uy, sultian ta mo young people, uy. Kung magpabilin mo sa youth department, tungod kay nalingaw mo, nasayop mo. Ug ang reason nga nung di mo mapabilin sa youth department, kay di mo malingaw, pirting sayupan ninyo. Kay dili man ang tao nagmando, dili si Pastor Gonzalo nagmando nga mag-youth department mo. It is God's command na i-prepare ang mga youth para sa Diyos. Dapat ang inyong kinabuhi, Ginoo mo'y nagamit sa inyong pangidaron karon. Pero asa man ang kasing-kasing sa mga batanon? Naa ba sa Ginoo? O naa ba sa kalibutan? O niya, mga guba na ba yun na? Pag naa sa kalibutan. Ang problema, mga igsoon, di jud ka ka-realize until mahitabo na ang dili angay mahitabo. Dapat imong hibaon unsa may gitawag nga holy. Dili ang convenience. Di ba? Mas lami magunang matulog ta pastor. Sito paminaw mensahe magduka magdagon niya. Magyang people pag yun. Magduka na magkagnay ablihan ng Bible pero inighuman mawa na maduka. Wa mo kabantayan na. Hello? Wa mo kabantayan na. So unsa na may nahitabo sa ato ang spiritual life? Wala na mga igsoon. Wala na. Dili na ang Ginoo mo oy kanabitaw nagkupot sa imong kinabuhi kundi ang imo ng unod. So this is very dangerous. Disobedience breeds idolatry. Ug di pa jud ka mga kaigsunan mahigmata. Number 3, disobedience invites divine judgment. Pagahukman ka o sa kadlaw. Disobedience provokes righteous judgment even among those chosen by God. Walay pili ni mga kaigsunan. Si Aaron gipili sa Ginoo nga tabangan si Moses. Pero nasayop man siya. Dili pasabot nga kanang dili siya hukman sa Ginoo. Alright? Exodus chapter 32, 7 to 35. Atong hutdon hantod sa katapusan sa 32. The Bible says, verse 7, "And the Lord said unto Moses, Go, get thee down, for thy people which thou broughtest out of the land of Egypt have corrupted themselves." Nakita sa Ginoo mga kaigsunan, walay matago sa mata sa Dios. Kita sa atong kinabuhi kung unsay gipambuhat nato, nakahibaw ang Ginoo, nakita na sa Ginoo. And that is why mga igsoon, i-reveal na sa Ginoo ang imong appearance. Kay di man pwede itago na to kung sa'y magigipambuhat na to secretly, makita yun na diha sa dayag. God sees everything. Amen. In verse number 8, "They have turned aside quickly out of the way which I commanded them. They have made them a molten calf, and have worshipped it, and have sacrificed thereunto, and said, These be thy gods, O Israel, which have brought thee up out of the land of Egypt." Nakadungog ang Ginoo, nakakita ang Ginoo. Mga igsoon, giangkon ang glory. Ipasa ngadto ang glory sa uban. O di ba mahitabo na sa mga kasimbahanan? Nahitabo ba yan na sa una diri? Sa dihang na-split ang simbahan, o sa may gidala-dala atong nag-split. Pasalamat jud ko ni pastor kuan, dili na ang iyang pastor nga nagtudlo niya from the beginning. Gihipos Ginoo. Di man gyud nato pwede mga kaigsunan kalimtan kundi tagikan. Amen. Ako di yun ako na do wala ta kaayo nag fellowship sa katipunan pero di gina mawa mga kaigsunan gikan ta sa katipunan. Amen.
There are reasons why nganong wa nata nag kuyog-kuyog dito pero di gyud pwede mawala nga katipunan ta. Mao bitaw nga sa dihang ni apil tag fellowship sa lain, pakalimtan ang katipunan, di pwede magbuwag ta. Kay di pwede mga igsoon nga ilisa nato atong ginikanan. Nakalimtan nila kung diin sila gikan. Gihatag nila ang himaya ngadto sa molten calf nga mao pay pagkahimo. Laliman ka na. Ang Ginoo na mismo gasumbong ni Moses. Moses, tanawa. Nagimuhimo sila golden calf. Unya, ilang giila dayon nga Ginoo nga maoy nagpapahawa nila sa Egypt. Kasakit ang Ginoo na malita mga igsoon nga siya mo'y giilisan. Unsa kasakit na kasing-kasing sa Ginoo. Verse 9, and the Lord said unto Moses, I have seen this people, and behold, it is a stiff-necked people. Sumuro magipaybaw ni Moses, agipaybaw sa Ginoo si Moses kay mo para bay paghatag sa tablet para sa mga katawhan. Para sa kaayuhan sa mga katawhan. Pero nakita si Ginoo stiff-necked ni mga tawhan na. Verse 10, now therefore, let me alone. Ayaw na lang Moses, padapli lang sa ka. Let me alone, that my wrath may wax hot against them, and that I may consume them, and I will make of thee a great nation. Tanawa. Kay naamat ato'y tablet, gihatag para itudlo sa mga tao, ningon ang Ginoo. Pasagdi lang sa ko Moses. Ako'y bahala nila para mga nindot na ang magpadayon. Tanaw na to si Moses sa iyang tubag. Verse 11. And Moses besought the Lord, his God, and said, Lord, why doth thy wrath wax hot against thy people, which thou hast brought forth out of the land of Egypt, with great power and with a mighty hand? Wherefore should the Egyptians speak and say, for mischief did he bring them out to slay them in the mountain and to consume them from the face of the earth? Turn from the fierce wrath and repent of this evil against thy people. Unsa na lang ikasulti atong gigikanan nila? Nga labo pa man di ay ka. Murabag imong gikuha ang mga tao nimo dito kay gisigi hagbunal. Ni imo ra man di ay. 13. Remember Abraham, Isaac, and Israel, thy servants, to whom thou swearest by thine own self, and saidst unto them, I will multiply your seed as the stars of heaven, and all this land that I have spoken of will I give unto your seed, and they shall inherit it forever. Na iya pa dyan giklaro, forever. Nya imo pamatyon. Konsum na gud giingon si Ginoo. 14. And the Lord repented of the evil which he thought to do unto his people. Sama nakadaog si Moses? Mayuhag si Moses. Grabe ang Ginoo, may iyahag usab niya ang unahuna sa Ginoo. So kung diha na tataman mga igsoon, makaingon gyud ta, pwede gyud ay usbon ang unahuna sa Ginoo. Pero wa man diha natapos ang panghitabo. Bawal gina, sometimes God will allow you to do what you want to do just to let you know that you are wrong. Amen. Tugutan ka ba? 15. And Moses turned and went down from the mount. Lipay na siya kay di man i-consume. And the two tables of the testimony were in his hand. The tables were written on both their sides, on the one side and on the other were they written. And the tables were the work of who? Ang Ginoo mismo gisuwat. And the writing was the writing of God, graven upon the tables. So original gyud to.
nga hinimo sa Ginoo. 17. And when Joshua heard the noise of the people, as they shouted, he said unto Moses, there is a noise of war in the camp. Murag gagubat na. Gagubat sa camp. And he said, it is not the voice of them that shout for mastery, neither is it the voice of them that cry for being overcome, but the noise of them that sing do I hear. Nanganta. So, kung imong una-unaon, ang interpretation ni Joshua, murag nagkagubat na. Unsa dito klaseng kantaha? Si Moses, naka-idea siya nga di, nanganta na ron, kay giingnan siya sa Ginoo, tanawa yung mga tao, nag-worship, nag-idol. Kay ba na siya daan, unsay nahitabo dito? Si Joshua, may siya kalibutan. Sabi niya, gagubat na, gipamatay na ato mga kauban. Muna niyon si Moses, di oy, nanganta ron, unsay na yung mga kantahan eh. Pareha sa mga kanta ron sa... Unya, kanta nila para sa ilang idol. Oh. Kanta man ako na donggandong. Verse 19. And it came to pass, as soon as he came nigh unto the camp, that he saw the calf and the dancing, and Moses' anger waxed hot, and he cast the tables out of his hands and break them beneath the mount. Gibuak niya ang original copy. Ang Ginoo mismo gasuwat tungod sa iyang kalagot. Ang Ginoo ni siya, ako ni puuhon ni mga tawhana nga binuhat sa Ginoo. Si Moses nagdala-dala sa tablet nga gihimo sa Ginoo, iyang gibuak tungod sa iyang kalagot. Badlong-badlong pa ka sa Ginoo. Mangguba makagdili imong hinimo. Arang-arang ang Ginoo siya muguba sa tao, siya may gahimo. Si Moses kay di mo siya gahimo sa tablet niya magibuak. Unya importante biya to. Kay 10 commandments gud to. Balaod gud to mga igsoon. Aw sinitabo. And he took the calf which they had made and burnt it in the fire and ground it to powder. Diyon sa kanila pagaling, no? And strewed it upon the water. Tanaw sa gibuhat. And made the children of Israel drink of it. Gitorture. Gitorture. Laliman ka? Babadlong-badlong siya sa Ginoo. Mo lagi tugutan ka sa Ginoo ba? Sige, di na ko hilabtan. Pero ipakita sa Ginoo nimo nga di gid siya masipyat. Di gid siya masipyat. Tanawa ha? 21. And Moses said unto Aaron, what did these people unto thee, that thou hast brought so great a sin upon them? Unsa may nahitabo? Unsa may gibuhat sa mga tao nimo? Nganong nausaban ng imuhang doktrina? Muna'y kapait kung mularga ang pastor o niya ibilin ang kanang sinaligan mga igsoon, inigbalik lahi nagdoktrina ang simbahan. Pwede pa ita. Mahitabo biya na. Oh, unsay gitubag ni Aaron. And Aaron said, let not the anger of my Lord wax hot. Thou knowest the people, that they are set on mischief. Siya rabay na pa si Ugda. Nangayo ra mga tao niya, siya mo'y nag-initiate. 23. For they said unto me, make us gods, which shall go before us. For this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, were what is become of him?
Oh, tinuod ni giingon ni sa mga tao. Oh, ang side sa mga tao tinuod niya giingon. Pero ang sa side niya nangunaw siya. 24. Normal yun, no? Normal ba? Sa mga tao nakasa. 24. And I said unto them, whosoever hath any gold, let them break it off. So they gave it me. Tanawa sa isa giingon. Then I cast it into the fire, and there came out this calf. Nangilad magado. Ako ra nang gilabay dito niya. Nito nga iya biya tong gitrabaho biya to niya. Klaro kay record no gitrabaho niya. Pero ang iyang giingon nahimong magic mga igsoon. Nito nga ang golden calf. 25. And when Moses saw that the people were naked, for Aaron had made them naked unto their shame among their enemies, then Moses stood in the gate of the camp and said, who is on the Lord's side? Let him come unto me. And all the sons of Levi gathered themselves together unto him. So, asa ka si Aaron ani, ni kuyog ani. No? Ni paduol sa siyang Moses pod. Oh, 27. And he said unto them, thus saith the Lord God of Israel, put every man his sword by his side, and go in and out from gate to gate throughout the camp, and slay every man his brother, and every man his companion, and every man his neighbor. Di ba mo'y gusto sa Ginoong mahitabo? Yan, daghang pag isang istorya, di ba, Lord? Oh. 28. And the children of Levi did according to the word of Moses, and there fell of the people that day about 3,000 men. Patay, mga igsoon. 29. For Moses said, consecrate yourselves today to the Lord, even every man upon his son, and upon his brother, that he may bestow upon you blessing this day. Nag-cleansing, mga igsoon. So, lahi ba ang Ginoo nga atong gilganan karon? O maura gyapon? Kung naay cleansing sa unang panahon, karon pa nga simbahan na. Mo nang dunay cleansing mga igsoon og kanang mga gayg ulo mo na mga tangtag gyud na sila. Kay gusto sa Ginoo nga magpadayon ang iyang buluhaton nga ang mga tao nakasabot nga mas importante ang mga balaan nga butang kaysa mga butang sa kalibutan nga makalipay sa unod. Pila naman lang kabuk Kristohanon mga igsoon nga they are seeking for something that is spiritual sa ilang kinabuhi. At naman, na simbahan, balaan og naong, igabot sa gawas, puro si reklamo. Tanawa ra gud. Di man gud ta pwede mo question sa pamaagi sa Ginoo. Di ta pwede mo question sa simbahan. Mga igsoon kay sa military, obey before you complain. Di ba? Sa simbahan, obey and never complain. Kay kinsa may mas maayo pa sa utok sa Ginoo? Unya Biblia guni atong gipambasa diri. Di ba? Gawas na lang kung maingon ka, pastor. May laing interpretation ana. O sige, pwede man ta maglingkod gud nga magistorya ta. Ay lagi damay ng uban nga nanuman. Amen. 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 Karon di ba ka magigistorya sa imong pastor, pastor? Na ako'y nakita laing anggol ba anggol, laing anggol. Okay, ibaw ata sa imong anggol. Anggulo mo. So di yun nato pwede i-replace ang nahitabo ani mga igsoon. Ila man paningkamutan i-replace si Moses. Ang Ginoo di magkailang gipag-ilisan ang mga vital nga part sa ilang kinabuhi. Ilang gipag-ilisan. So naay cleansing. So sa dahang nag-cleansing na, in verse 30, and it came to pass on the morrow that Moses said unto the people, ye have sinned a great sin, and now I will go up unto the Lord peradventure,
I shall make an atonement for your sin. Tanawa, gikan na si Moses, nagdana sa balita para sa mga katauhan, nalangay mga kaigsuonan. Nalangay tungod sa mga disobedient people. Mao na may tabo sa kasimbahanan nga naay giya ang Ginoo sa pastor, isulti sa mga katawhan sa Ginoo o ang mga katawhan sa Ginoo gahi kay ulo, malangay mga igsoon, malangay. Kaya nga naman, daghan kay main laki sa simbahan. Daghan kayong mas kamao. Kamo na lang unta ang gitawag ba? Nindot kayong plano sa Ginoo sa atong simbahan? Mo nang yawa ning sige gubat mga igsoon sa ato. Kami na feel namo mga igsoon ang gabug-aton sa spiritual warfare sa among family mismo. Kay perting ninduta sa plano sa Ginoo o gipakita niya ang mga provision, gipakita niya ang pamaagi, ang sistema tanan kompleto na mga kaigsuonan. Ang kulang na lang nato atong buhaton. Unya pangutan ang inyong usag-usa ka kaugalingon. Are you for it? Amen. Wala man. So mo na naghimo na lang sila golden calf pod. Ilang giilisan ang holy thing og unsay mga sayon ra buhaton. Convenience mga igsoon. Di ba na pwede? Di ba nato pwede mapalusot ang panalangin sa Ginoo kung dili nato tumanon ang Ginoo? Amen. So mo na nahitabo. Imbis na anaon ta toy balita, nabuak naman. Unya na may sala, kay bawo na biya Ginoo nga naay sala. So, gipamatay na niya, pero naamay ni side mga igsoon pag-ingon niya, balhin mo diri kung kinsay para sa Ginoo ay ang pangayuag pasaylo. Di ba? Mo na'y buhaton sa mga pastor towns, mga membro, mga gahigo. Magsige na lamig hangyo sa Ginoo, Lord. Kaluy itahon ni sila. Unsay buhaton sa mga katawhan? Kontraho na ino ng pastor. Kung sa salida pa ni mga igsoon, kinsay kontrabida? Okay, hinanaw man mong salida, kay bawo mo. Dinaog-daog ang mga pastor eh. Usay gon makaingon pa ta. Mas grabe pag reverend ang mga unbelieving people sa pastor kaysa mga believer. Gamay respeto ang mga believer sa mga pastor. Kaya kung nagkuyog pa mo na mo, makita ninyo nga grabiha, respetado mga pastor eh. Pero ang mga Kristohanon ngadto sa ilang mga pastor, wala eh, labian-labian ng pastor eh. You don't exist to my life. Kinood man na. Ang mga pastor dili na magparespeto mga igsoon, pero makita ang imuhang closeness, ang imuhang heart, kung naa ba ang imong heart sa kalipay ba nga naa kay pastor or wa kay pakialam ana. That's a reflection of your spiritual life. Ang imong kuan ba, pagtan-aw nimo sa imong pastor. So, naanay paglangay 31. And Moses returned unto the Lord and said, "Oh, these people have sinned a great sin, and have made them gods of gold. Yet now," tanawa, unsa iya sakripisyo ha? "If thou wilt forgive their sin, and if not, blot me, I pray thee, out of the book which thou hast written." Naa ba siya dito sa paghimo? Wala. Pero siya gingon, "Lord, ako na lang. Ayaw lang sila. Amen. Ako lang mo'y siluti, ayaw lang sila." 33. Tanawa, fair man gyud ang Ginoo. And the Lord said unto Moses,
Whosoever hath sinned against me, him will I blot out of my book. Amen. Amen. Kinsa to ang nakasala nako. Siya ang akong pagapapason. Pero nakita na to ang heart ni Moses ba? Naghatag na siya instruction, wala gituman. Nakita niya mga kaigsunan ang pagpabadlong sa mga tao pero iya gyapong gidepinsaan. Mao nay mga tinawag sa Ginoo. Daliman ka ang tinawag sa Ginoo, ipulihan lang mga igsoon anang dili tinawag. Managa nagunay, gabos problema. Di kaduphan ana mga igsoon kung naay mga problema may tabo sa imong kinabuhi, di ganam dupa sa imong kinabuhi gyud. Kay naay gipili ang Ginoo para mo'y mo protect nimo. Kaya sa mga kasimbahanan kanang mga pastor mo na mga angel, mo na part na sila, mga visible angel nga mao'y gibutang sa Ginoo sa imong kinabuhi para i-protect ka. Mo nang kasab-an ka, mo nang instruksyonan ka, mo nang malain pud ka. Kaya di man ganahan ang tao badlungon gud. Di kasabot ang mga membro sa church ba nga maunay tulumanon sa pastor sa ilang kinabuhi. Mo na mga pastor mamadlong gyud, magpakita gyud nga kanabang nasayop ka. Usba imong kinabuhi. Pero wa man di man makasabot basta tugutan na nato nga ang disobedience mo na maghari mga igsoon. Pero di gyud mo ika-deny. Naagyo madamay. Ang nakanindot lang ang Ginoo is fair. Verse number 34, therefore now go. Lead the people unto the place of which I have spoken unto thee. Behold, mine angel shall go before thee. Nevertheless, in the day when I visit, I will visit their sin upon them. And the Lord plagued the people because they made the calf which Aaron made. Naagyoy kanang silot mga igsoon. Mao na kita nakaibaw man ta. If we choose nga magpabadlong ta, kaibaw ta nga nagyo na bugti. Mao na sakto gyud ang kanta do right. Bisag wa nay lain ba? When there's no one else by you, ka do right jud. Till the stars fall, do right. Till the last call, do right. Amen. Do right good. Bisan pa mga kaigsunan nga ikaw na lang usa, uwawa po dani oy. Ako naman lang usa mo himo ani. Nga naman di ay. What matters most is what is right. Kay right is always right and wrong is always wrong. People may mock you, but remember, they are not the judge of your life. It is God who will judge us. So muna kita usag-usa nato mga igsoon ato ning i-scrutinize ang atong kaugalingon. Naa pa ba ta sa obedience nga side o naa na ta sa disobedience nga side? Kay moabot ang panahon, may tabo gyud ni. Disobedience has consequences. Pasalamat na lang mo kung naamoy pastor mga igsoon kay naay mo intercede. But intercession can open the door to restoration. Mao man ay trabaho sa pastor gyud. Mabito na pag naay mga brothers nato nga mga fallen brothers nga nagpabadlong dito sa gawas, inigbalik dawaton gyud nato wholeheartedly mga igsoon. No, walay plastikay nga pagdawat ba? Kaya nga naman, that is our job, that is our duty to encourage. Just like the prodigal son when he runs away from his house. Sa diyan ibalik siya, wala kang istorya. Nangasuko ang nabilin mga igsoon, pero unsa may right? Unsa may prinsipyo sa Ginoo? Dapat mao nay magbarug ba?
Ug kana nga principle hantod karon mga igsoon magpabili na. Kay ang simbahan buluhaton sa Ginoo iya man ni kana nga prinsipyo magpabili na. Nya mayon day mo. Bisag si kuan pastor, balik diri. Ako ialaw sa Ginoo mo balik mga kaigsunan nganong di man nato dawaton, wa man di man ta pwede manrangkag purtahan. Di man kita manrangkag na gusto mo layas. Kana pang mamalik. Pero di lang yun nato gupdon. Di kita manggukod ang managan mga igsoon kay kung ato lang gukdon mga lukapa unya na. Di kita pahinungdan hinoon nga nagkasamad-samad na ilang kinabuhi. Di ba? But you need to choose what is right. May tabo mo gini sa atong kinabuhi gyud. The calf of compromise. Basig ikaw na pud sunod ang maghimog molten image sa imong kinabuhi. Ug nag-worship na kadiha sa imong kaugalingon. Ug dili na sa Ginoo. So kumusta inyo ang kinabuhi mga kaigsunan? Basig na mo'y molten calf ba? Basig na mo'y calf of compromise sa inyong kinabuhi. Unsa man na pag-ilapos doon? Wa na kay gugma ani. Wa na kay gugma sa instruction. Wa na kay ampo-ampo. Gipulihan naman nimo ang Ginoo. Mas excited ka padong sa trabaho kaysa padong simbahan. Mas excited ka sa pangwarta kaysa pagpanudlo sa pulong sa Ginoo. Ug ang reason mga kaigsunan nga kanang naghago ka for money alone and for yourself. Pero mailhan nimo kaning mga tawo nga nagsunod sa Ginoo mga igsoon kay bisan ang iyang pagpangita og kwarta naa gihapon diha ang pahinungod sa pagpangabig og kalag. Amen. Mabitaw ako mag-uol ko mga kaigsonan nganong di man mo kakita. Di mo kita ba sa pamaagi? Nga sa imong source of income na diha imong ministry. Amen. Amen. Ug ang imong ministry mao'y nahimo nimong source of income. Let's bow our head, let's close our eyes. Most gracious Heavenly Father, thank you Lord sa pangitabo nami lesson nga nakuha. Delikado kayo ang disobedience nga mao'y magdominar sa among kasing-kasing. Tabangi mi Lord nga among mahinginlan ang disobedience sa among kinabuhi. Ayaw itugot Lord that Satan could take hold on us through disobedience. Help us to be obedient to your words. Help us not to replace you in our lives. Help us, O God, to be a worker of your ministry. Because we believe, O Lord, that it is you that will provide everything that we need. Need namo sa family, bisan sa personal. Need namo para sa ministry, ikaw gyud ang among provider. So please help us not to run away from you, but rather help us, Lord God, to listen to your instruction. Help us not to be impatient, and help us to believe in everything that you say. Salamat kay Lord, aning opportunity, and I pray that in this invitation, may you bless your people, dear God, to come, to kneel down before you, to pray honestly and heartily, and to thank you, O God, for rebuking us before nga ma-destroy me sa mga mistakes nga among nabuhat. And help us to give our life to you, O Lord God, that only you nga mo'y makagamit niini. Salamat kay Lord once again, and all the glory and the honor of this victory, O God, we give it back to you in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Karon